At dito nga po, mga kapuso, sa pwesto ko sa Roxas District, ramdam na ramdam ang epekto ng habagat na pinalakas ng super bagyong Karina. Isa-isa nang inilikas ang mga residenteng stranded sa bahagi o dito po sa lugar na ito. Malapit lang po ito sa Araneta Avenue na binaharin. Ito po yung daan patungong Araneta Avenue, Banawe. Sa mga oras po na ito, ganap na alauna ng hapon. Ang sitwasyon ngayon, definitely, hindi na ho mararaanan pa ng anumang klase ng vehikulo ang kalsada nito. Dahil sa walang tigil na pag-uulan, nakababahala na ang pagtaas ng ilog sa bahaging ito ng Barangay Roxas District sa Quezon City. Ipapakita ko lamang po sa inyo mga kapuso na halos pumantay na po yung umaagos na ilog dito ho sa tulay kung saan ako nakatindig ngayon. Yung ating mga kababayan nasa aking paanan, nagbabaka sakali ho silang makakuha ng mga plastic gaya no? At baka pagkakitaan pa ho. Ngayon malala ngayon sa mga nakarang araw. Mas greatly yung taas ng tubig ngayon. Kasi yung nakaraan kahapon, siguro mga hanggang bewang na lang ba? Hanggang bewang, ngayon ho? Ngayon, mas tao na. Ito po naman ang sitwasyon ngayon sa kanto ng Kaliraya at Kampupot. Mula ho roon sa tulay kung saan ako nakatindig, lumipat lang ako ng ilang hakbang. Yung ilan sa ating mga kababayan, nananatili po doon sa loob ng kanilang mga bahay. Ang binabanggit ho ng ilan sa ating mga nakausap, hindi pa naman sila nagpapa-rescue pero tignan nyo naman ho. Halos abot na ho ng bubungan yung antas ng tubig. Isang pamilya ang inabutan naming sinasaklolohan mula sa ikalawang palapag ng bahay. Natsyempohan po natin ngayon habang bumubuhos ang ulan. Lahat po ng miyembro ng pamilyang nakatira sa bahay na yan ay manu-manong inire-rescue. Buti ho, merong volunteer group dito sa paanan ng bahay. Kanina ho, senior citizen yung inilabas. Ang mga kasunod po, mga bata na. Ang kanilang pangamba, baka ho, tumaas ng sobra. Yun yung tubig na ito. Dalawa pa raw. Dalawa pa raw, mga kapuso, kailangan mailigtas. Sir, bakit po kayo nagpasya na magpa-rescue na ho? Tumataas na po kasi yung mga delikado kasi mga bata. Ako. Kamusta ko? Saan nyo sila isinino ngayon? Dito po, pero pupunta po kami ng para siguro sa Evacuation center po. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tubig. Ito po yung isa sa sitwasyong ating binatnan. Dito po sa Barangay Roxas District, Quezon City. Yung mga rescue volunteer group naglatag ho ng tali papunta roon sa lugar na yon para ho sa pagkatangkang maakyat nila yung bahay. Dahil ayon po sa informasyon, hindi bababa sa 5 tao ang naroon ngayon at nagpaparescue matapos umaipit. Sa tulong ng mga volunteer, isa-isang nailabas ang pamilyang natrap sa kanilang bahay. Samantala, nagsilbi namang evacuation center ang Holy Family Parish ng mahigit 800 individual mula sa 3 barangay sa lugar, kabilang ang Roxas District. Grabe po sir, grabe po. Parang bang seconds lang, parang bang umihi ka lang, tapos pagbalik mo, ayun na, umano na, kaya sila, nasa shock sila. Ang tubig ngayon, second floor na. Kamusta ho kayo rito? Pagkain, damit, gamot? Oh, wala pong problema because ang aming health center, ito lang, katabi namin, isang tumbling lang, center na namin. Nandito sila kanina with the doctors, nurses, and pharmacists. Nabanggit po natin yung Araneta Avenue, abay, stranded ang isang bus doon. Yan po ang video na kuha sa gitna ng kalsada. Nasa kalahati po ng taas ng bus ang level ng baha na sinuong nito. Maya-maya pa'y ang sumilip na po yung driver ng bus sa bintana. Unti-unti ring lumapit ang mga residente para po tumulong. Ilang minuto pa, isa-isa nang lumabas sa mga pasahero at umakyat po
sa bubungan ng bus na ito hanggang may nakalapit na bangka at sila po ay nirescue